Friday na naman! Yes, gimmick na ba? Pero teka. Pero paano na? Kung sulado lang kahapon, ubus na ngayon. Good news! Pwede pa rin tayong gumimik basta may tamang diskarte. Paano yan? Pag-usapan natin to. Hi there, this is Shane Kitan, your pambansang wealth coach. Alam po natin na hindi lang dapat puro trabaho ang life. Kapag Friday, dapat naman gala, kainan, inom, bonding with friends at kamag-anak. Pero ang tanong, pwede bang mag-bonding na hindi mabubutas ang bulsa? Ito na yung mga tipid tips ko para maging masaya po ang ating gimmick. Number 1, mag-set po tayo ng gimmick budget. Bago ka pa magbihis, magdesisyon, magkano ang gusto mong gastusin at kaya mong gastusin. Kung 500 lang, ay wag mong gawing 1,000. Hindi naman bawal na magsaya, di ba? Ang bawal kung wala tayong control. Pangalawa, piliin natin lugar na pupuntahan po natin, di ba? Like for example, kung 500 lang, pang food park lang yan, tsaka turo-turo. Oo, like for example, yung pagpunta mo sa street food, di ba? Mahirap pumasok sa mga sosyalin na mga restaurant. Pangatlo, alam mo, ang pinaka-best yan kung gusto mong banding na makakamura. Alam nyo, mag-potluck style kayo. Imbis na kakain kayo sa labas, sa bahay na lang. Ambagan ba? O, tigpa 500 na putahe, di ba? Pareho kayong busog, pareho pa yung nakatipid. O, pang-apat, o ito. Alam mo, ang isang medyo mataas din, pag kayo po ay kanya-kanyang pumupunta, bakit di na lang kayo mag-carpool? Di ba? O, Grab, di ba? Mag-ambaga na lang po kayo, di ba? Kung wala, mas maganda, ang pinakamaganda niyan, kumuha ka ng Cadillac. Oo, anong Cadillac? Yung may payong ba? Hindi, Cadillacan po. Yan ang pinaka-healthy. Ang panglima, pinaka-best na talagang gimikan ay staycation. Oo, barkada na lang, manood na lang kayo ng Netflix, kwentuhan na lang, tawanan na lang. Yan ang pinakamagandang gimmick. Alam nyo, hindi naman masama na gumimik pero kung every Friday, broke ka. May problema po tayo. Ang tunay na diskarte marunong magsaya na meron pang natitira sa bulsa. Sana naliwanagan kayo. Tatandaan, tamang karunungan, tamang disiplina ang susi sa pagyaman. Bueno mano sa ating One Balita Pilipinas ngayong Biyernes. Mga pulis Maynila na mahilig umanong tumambay sa Makati para may mahulidap, arestado ng mismong mga kabaro nila. Ang mga suspect wala nang naisaoli sa mga ipinuslit nila maski piso. Peking abiso tungkol sa kondisyon ni Pangulong Bongbong Marcos patuloy na umiikot sa internet. Philippine National Police tinunton ang pinagmulan niyan. Utos ng Korte Suprema na pagtibayin ang desisyong unconstitutional. Ang impeachment laban kay Vice President Sara Duterte tinawag na overreach ng ilang mambabatas. Pero ang Kamara handa raw mag-adjust. Kampo ni na Michelle D., Rian Ramos at Samantha Panlilio bubuelta ng libel laban sa driver na nagreklamo ng torture laban sa kanila. Sinasabing scene of the crime binalikan ng mga otoridad. At Mami Inday Barreto, pumanaw na. Magandang taghali, Luzon, Visayas at Mindanao. Thank you for joining us. Good afternoon sa mga nanonood. Saan po ang This has been my guide. Ang buting utang, kumikita, kasamang utang, kita. Mga idea ng mga balita sa Visayas at Mindanao. nagsana ang mga paluwa sa kanilang mga probinsya. Hola! One Balita, Pilipinas! Ganitang hali, Luzon, Visayas at Mindanao. Nang dahil umano sa pagnanakaw ng pato, pinagtataga ang isang lalaki sa Camarines Sur. Habang sa Cotabato, isang buong pamilya ang walang habas na pinaulanan ng bala. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Kayla Makantan. Isang buong pamilya ang tinambangan sa Cotabato matapos bumisita sa isang kaibigan. Pasado alas 6 ng gabi, January 29, rumesponde ang 40th Infantry Battalion sa Barangay New Abra sa Matalam, Cotabato. Sunod-sunod na putok ng baril kasi ang umalingaw-ngaw sa lugar. Pagdating ng militar,
Bumungad sa kanilang 5 nakahandusay na mga biktima na pawang may mga tama ng bala. 4 sa kanila ang dead on the spot, habang binabantayan pang lagay ng 14 anyos na nakaligtas. Sa investigasyon, pauwi na sanang mag-anak sakay ng motorsiklo. Galing sila sa bahay ng kaibigan para makigamit ng internet. Pero habang binabagtas ang sitio Israel, bigla na lang silang pinaulanan ng bala ng hindi pa kilalang salarin. Hindi rin matukoy ang kalibre ng baril na ginamit. Patuloy pang pagtugi sa sospek at ang investigasyon sa motibo ng krimen. Sa Camarines Sur, pinagtatagang isang 32 anyos na karpintero ng 65 anyos niyang kapitbahay. Ayon sa mga pulis, pauwi na sanang biktima ng makasalubong ang nooy nakainom na sospek. Sa investigasyon, lumalabas na dati nang may alitan ng dalawa bago pa magkasalubong noong January 27. Buti na lang kahit papaano, nakaligtas pa siya. Yun nga lang, malala ang kanyang mga tama. Parang pinagbibintangan siya nung biktima na kumuha ng alala niyang patong. Nung nakainom itong si suspect, nakita niya, sinita niya, tinaga niya. Ang mapapailan po natin siya ng frustrated homicide po kasi medyo matagal yung healing period nung biktima at sa ulo ang tama niya. Pansamantalang pinalaya ang sospek matapos ang abiso ng piskal na magkaroon ng regular filing. Mga kapatid, Mobile Journal Kayla Makantan, hatid ang mukha ng balita. Arestado ang mga pulis Maynila na palagi raw dumadayo sa Makati para umano manghuli dap. Yan at iba pa sa pagbabalita ni Gary De Leon. Balot ng tensyon ng tapatang ito ng mga pulis Makati at mga armadong lalaki sa Arsonbel Street, Barangay San Isidro sa Makati. Ang 6 na lalaki pinadapa para disarmahan, mga pulis din pala. Mga tauhan sila ng Station Drug Enforcement Unit ng Manila Police District Station 9. Nagsasagawa raw sila ng drug buy bus operation sa Malate nang lumipat ang target nila sa Makati, kaya sinundan nila. Pero wala po silang coordination, wala po silang operational clearance para mag-operate po sa Southern Police District. sa isang madilim na eskinita na tira ng informal settlers, humarap ang isang biktima umano ng mga naaresto. Kwento niya, walang buy bus operation. Tambay raw talaga sa lugar ang 6 na pulis Maynila na dumidiskarte ng pera at gamit. Ang hindi magbigay, binubugbog at kinakasuhan ng may kinalaman sa iligal na droga. Araw-araw po nila dito, kumbaga kilala na po namin pag pumapasok dito. Ang isa pang lalaki, sinubukan daw kuhanan sa kanyang e-wallet pero nang walang mahita, ginulpi. Pinapasok po siya ng lighter para lang makuha yung cellphone tsaka yung pera na hawak niya. Sobrang trauma kasi nananakot po yun sila eh. Dito na, nagpasaklolo sa mismong presinto nila ang mga residente. At nang makorner sila ng mga kabaro, sinubukang hanapin ng 68,000 pesos cash at $9,000 na umano'y hinulid up sa isang alias Raul noong January 24 doon din sa Arsonbel Street. Pero nabigo sila. Hinanap din ng US passport, bank passbook at California driver's license ni alias Raul pero wala silang nakita. Heto pa ang nabisto. Walang dokumento ang mga motorsiklong gamit ng mga dinakip na lesbo. I have ordered the relief of the station commander and the chief SDU ng PS9 ng MPD. 6 po yung involved na pulis niya and we will investigate him for command responsibility. Kinasuhan silang lahat ng robbery. Balot ng plastik na matagpuan ang bangkay ng 8 taong gulang na si John Ismael Mollenido sa isang calamansi farm sa barangay Malwit, Victoria, Tarlac. Madamo, hindi mo talaga siya makikita. So it so happened na may naggagapas ng mga damo doon, so nakita niya. So immediately nag-report siya sa atin. Actually yung pagkakarap, maayos yung pagkakarap kasi hindi naman, kahit malapit na kami doon nung pinuntahan namin, hindi na yung maamoy. As in walang odor na talagang maamoy siya kahit ganyan kakalapit. Kasi nakabalot nga siya ng plastic mula baba hanggang sa ulo. Ang bata, anak ni Police Senior Master Sergeant Diane Marie Mollenido na una nang natagpuang patay sa Pulilan, Bulacan noong January 24. January 16, huling nakita ang mag-ina nang ipabenta ni Diane ang kanyang sasakyan sa babaeng inaanak na isang car agent. Naibenta ang sasakyan at nabayaran si Diane. Pero matapos noon, di na muling nakita ang mag-ina. Labis ang pagdadalamhati ng padre de pamilya sa karumal-dumal na sinapit ng asawa at anak. Sana mabigyan ng hustisya yung gumawa, mapanagot yung gumawa. Sa ngayon,
May dalawa ng person of interest, ang dating asawa ng biktima na isa ring pulis at ang mismong car agent. Sa luminol test kasi sa bahay ng car agent, may nakitang mga bakas ng dugo. Sa ngayon, patuloy pang nangangalap ng ebidensya ang mga otoridad. Kapatid, para sa 1PH, Gary De Leon, News 5. Sa pool sa CCTV, ang ginawang pagnanakaw ng isang ale sa hilera ng mga bahay sa Antipolo, Rizal. Ang modus niya parang sumisipat lang pero nagnanakaw na pala. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Jazz Paredes. Kakaibang klase ng shopping ang trip ng isang babae sa Antipolo City. 3 a.m. noong January 28, kapansin-pansin itong si ate na sinisipat ang bawat madaanang bahay sa Sitio Horno, Barangay San Roque, Antipolo, Rizal. Tapos itong e-trike ang nakursunodahan niya. May kinuha siya rito na para bang meron siyang ipinatago. Pero wala. Sa isa pang CCTV, malinaw na nakita ang tinutungkab ni ate ang coin box ng motor na ito. Pagkising ng magkakabarangay, lahat ng nakaparadang motor at tricycle sa lugar, bukas na ang mga kaha. Ang mga laman, simot. Pagising ko po, pagpunta ko po sa tricycle ko, nagtaka po ako ma'am, bukas na po lahat. Pagka para yung mga lagayan ng pera, barya, mga U-box namin, bukas na po. Kalat na po yung mga gamit, mga tools ng badya, ng tricycle po. Taka po ako, tapos tinawag ko po yung mga kapitbahay namin. 3,000 piso lahat-lahat ang nakuha sa U-box ni Tatay JL na ilang araw na rin niyang kita sa pamamasada. Pati lisensya niya, aba, hindi pinatawad. Aminado siyang iniwan ng mga ito dahil nakakandado naman. Isa pa, mahigit 2 dekada na siya sa lugar. Nanamlay po, siyempre sa hirap po ng biyahe ngayon ma'am. Talagang ilang araw po yun ma'am. Sama-sama nang dumulog sa barangay ang mga nabiktima ng babaeng tirador at kahapon, Enero 29, nadakip na rin sa wakas ang kawatan. Dala-dala pa raw nito ang kanyang bag at iba pang mga gamit na pinuslit. Pero ang pera at iba pang mga ID, wala na. Humingi naman daw ng dispensa para sa sospek ang kanyang mister. May problema raw kasi ito sa pag-iisip. Kaya sa huli, pinatawad na rin muna siya ng kanyang mga nabiktima dahil nakapagsauli din naman siya ng mga gamit. Mga kapatid, Mobile Journal, Jazz Paredes po, hatid ang mukha ng balita. Mas marami na ang nadadaluhang events si Pangulong Bongbong Marcos matapos magkasakit ng diverticulitis. Kahapon, hindi siya nakadalo sa PNP Day sa Camp Crame. Pero pinaunlakan niya ang ceremonial submission ng final report ng Second Congressional Commission on Education na idinaos sa palasyo. Hinarap din niya si U.S. Ambassador Mary Kay Carlson na nag-farewell call sa kanya matapos ang kanyang termino sa bansa. Ipinagutos din ng Pangulo sa DOH at Bureau of Quarantine ang paghahanda at pagbabantay sa banta ng Nipah virus. Kasunod naman ng pagkalat ng mga peking medical bulletin laban sa Pangulo, ipinagutos na ni PNP Chief Jose Nartates Jr. ang investigasyon para matukoy ang mga promotor nito. Susunod, utos ng Korte Suprema na pagtibayin ang desisyong unconstitutional ang impeachment laban kay Vice President Sara Duterte, tinawag na overreach ng ilang mambabatas. Pero ang Kamara handa raw mag-adjust. Yan at iba pa sa pagbabalik ng One Balita, Pilipinas. Final na ang desisyon ng Korte Suprema na ibinabasura ang impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte noong nakaraang taon. Pero ang Vice Presidente naghahanda pa rin sakaling may muling maghain sa kanya ng reklamo. Magbabalita si JC Cosico. The Supreme Court en banc denied with finality the motion for reconsideration filed by the House of Representatives. Unanimous ang boto ng mga mahistrado ng Korte Suprema sa desisyong ideklarang unconstitutional o labag sa batas ang articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon sa SC, labag sa one-year bar rule ang ika-4 na impeachment complaint na itiniransmit ng Kamara
sa Senado noong February 5, 2025. Habang ang naon ng tatlong impeachment complaint, hindi agad nailagay sa order of business sa loob ng required na 10 session days. It was denied with finality, and the court said that no further pleadings will be entertained. Nagpasalamat ang defense team ni VP Sara ngayong inilatag ng Korte Suprema ang patakaran sa pagsasagawa ng impeachment proceedings. Sarado na raw ngayon ang issue at dapat nang mag-move on para tugunan ang iba pang problema ng bansa. Pero nagpahayag ng pagkadismaya rito sa Senate President Tito Soto. Mismong Korte Suprema raw kasi ang nagpasok ng bagong patakaran sa Kongreso sa pagsasagawa ng impeachment. Panghihimasok daw ito sa kapangyarihan ng lehislatibo. Para sa kanya, maituturing na ang impeachment na impossible dream. Para naman kay Attorney Israelito Torion, mali ang paniniwalang maidinagdag ang SC sa impeachment proceedings. Ang nangyari raw kasi talaga, tinulugan ng Secretary General ang naunang impeachment complaint laban sa bise. Clarify lang dito sa Supreme Court yung step na iyon. Hindi po totoo na nagdagdag yung Korte Suprema. Kailangan lang nila basahin ng maigi na walang bias. Na kailangan na maging objective kasi it is already in accordance or stated in the rules of procedure of the House of Representatives. Matapos naman ang desisyon ng SC, may mga kongresista na nagpahayag na magsasampa muli ng impeachment complaint laban kay VP Sara kapag natapos ang one-year bar rule sa February 6. Bagay na pinaghahandaan daw ng legal team ng bise. Hindi lang ngayong taon na ito, dahil sigurado kapag hindi sila nakapag-file ngayong taon, susunod na taon at hanggang matapos ang aking termino ay ganun ang gagawin nila. Makapahal sila ng kaso, impeachment manuhuli. Para sa 1PH, JC Cosico, News 5. Kasunod ng desisyon ng Korte Suprema na pagtibayin ang pagdedeklarang unconstitutional sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte, plano ng House Prosecution Team at House Committee on Justice na rebisahin ang impeachment rules. Para pag-usapan niyan, magkakasama natin si Manila 3rd District Representative at House Committee on Good Government and Public Accountability Chairman Joel Chua. Magandang tanghali po sa inyo, Kong. Salamat po sa oras. Hi Cheryl, magandang tanghali at magandang tanghali din sa inyo mga taga-subaybay. Kong, ano ho ang inyong naging unang reaksyon dito nga sa desisyon ng Korte Suprema na ibasura ang impeachment laban kay Vice President Sara Duterte? Expected nyo na po ba ito? Well, tayo siyempre nalungkot naman tayo dito sa naging desisyon. Pero bagamat tayo ay hindi sumasang-ayon, pero siyempre tayo naman po ay susunod sa naging desisyon ng Korte Suprema bilang respeto po dito. Pero ito po ba, Kong, sabi nyo nga po ay susunod, kung meron ibang maghain, I mean as a lawyer too, na kayo po, ay pwede pa rin i-apila itong desisyon ng Korte Suprema? Actually po, pwede namang mag-second MR eh. Kung susubukan mo, pwede ka pa naman mag-second MR. Pero unanimous. Para... Hello? Opo, unanimous yung desisyon, Kong. Pero kung ganyan po yung desisyon, parang decided po yung Supreme Court, parang ano pang point, di ba? Anyway, ang isa lang naman na maganda dito, hindi naman sila nag-touch doon sa substance, kundi purely technicality yung naging desisyon po nila. Sabi nyo nga po ay isa po kayo doon sa hindi sumasang-ayon. Maging si Attorney Sarmiento po ay nagsasabi na overreach ito, judicial overreach. What's your take on that? Well, hindi ko naman po sila masisisi. In fact, ang ating Senate President, yan din po ang sinasabi, at yung iba pa mga legal expert. Kaya nga po tayo po talaga nalungkot dito sa naging desisyon. Bagamat narinig ko kanina sinasabi na hindi naman daw talaga nag-set ng bagong rules, nililinaw lamang po. Pero kung babasahin po ninyo ito, in fact pati yung interpretation nila sa 10 session days ay iniba po nilang interpretation nito sa nakagawian na sa Kongreso. Okay, pag-usapan natin Kong yung pagrebisa sa impeachment rules. Ano po yung mga posibleng baguhin? Well,
kung titignan natin yung kanilang dito po sa decision nila, no? Halimbawa na lang yung 10 session days. Dati po kasi, halimbawa, ngayon po, meron po kaming session, tapos nag-recess, kinabukasan po, nag-continue, considered as 1 session day yon. Pero kung babasahin po natin ngayon yung kanilang decision, parang ang lumalabas, kahit nag-recess kami the following day, 1 session day ngayon, the following day, take 2 session day. So, doon lang, iba na. Iba na yung naging decision. Pangalawa, kung babasahin mo rin itong kanilang decision ngayon, kasi dati maliwanag yung yung word na initiated. Opo. Pag sinabing word initiated, filing plus house action. Ibig sabihin ng house action, dalawa lang naman yan. It's either i-refer sa Committee on Justice or number 2, by a 1/3 vote, dalhin sa Senado, sa plenaryo. Pag merong 1/3 na pirma. Ngayon, nagkaroon na ng team initiated na word. Ibig sabihin, kahit hindi inaksyonan, basta't lumagpas yung 10 session days, team initiated na. So, pasok na siya sa 1-year bar rule. Yes po. Oo. Yan, makikita mo, bago na yan eh. Panibagong dagdag na naman na na guidelines, di ba? So, kung lumalabas po na kung yung reklamo ay hindi in-refer, di ba, sa Justice Committee in 3 days also, considered initiated na rin to. Maliban doon sa kung yung ang reklamo ay hindi ilagay sa order of business ng Kongreso sa loob ng 10 session days, considered initiated na rin ito. So, sa madaling salita, lumalabas ngayon. So kung ibig mo sabihin, kung hindi po kikilos ang Kongreso sa isang verified at endorsed na impeachment complaint, ay considered na po itong initiated at magsisimula na Kahit dito yung 1-year ban. Yes, kahit na lumagpas na doon sa 10-year 10 session day period. Ay kailan ho inaasahang sisimulan po yun ng Kamara itong pagtalakay sa mga pagbabagong ito? Paano po yung magiging proseso? Kahapon pa lang naman po kasi ito lumabas. Opo. Siyempre ito, dadaan po ito sa Committee on Rules. Yun naman pong kaninang sinasabi ko, sa akin pong personal na opinion, di pa naman po kami nakakapag-usap lahat. No? So, kasi with this latest decision of the Supreme Court, gano'n na magiging epekto nun. Babaguhin namin, pati rules namin. So, pag gano'n nang nangyari, ang tanong, hindi ba yun judicial overreach? Kasi parang babaguhin na namin yung rules namin eh. Oo. So, this is something na kailangan pang pag-usapan. Ano ba talaga yung magiging aksyon ng Kongreso about this decision? Yes, yun naman po yung sinasabi ko po, personal ko pong opinion. Hindi naman yan, it does not necessarily mean na yan din yung sentimento ng buong Kongreso. Kaya nga, sinasabi ko nga, kung gusto nila mag-second motion for recon, hindi ko rin po hawak yan. So, pero sa akin pong personal na pananaw, yan po yung mga epekto nitong bagong desisyon po ng Korte Suprema. Doon po rin sa sinabi rin ng Korte Suprema, Kong, na sa issue ng due process impeachment complaints, ay ang sinasabi po ay ang impeachment complaint ay pinaghalong legal, political, at constitutional procedure. Hindi raw po ito pwedeng purely political procedure. So, yung sinasabi ay at yung ebidensya na ngayon, dapat sapat na para patunayan na may basihan ang reklamong kinakaharap ng akusado. Alam mo, normally talaga yung paglilay ng talagang lahat ng ebidensya, saan yan sa Senate dahil nandoon yung hearing. Nandun ang court. Parang impeachment court. Parang lang yan Parang kami po tumatayong piskalya. Di po ba? Ang kailangan lang pag sa piskalya, probable cause.
baka sakali na meron pong probable cause. Yung talagang bigat ng ebidensya, nasa korte na po yan. Ganon din po sa amin. Kami po, since sa amin po ang exclusive power to initiate, kami rin po yung kumbaga, basta nakita namin, kami po magde-determine kung meron talagang ground. As long as it is sufficient in form and substance, po pwede na. Ngayon, parang inaano nila, parang bagamat sinasabi nila na sa Senado na yung hearing, nire-recognize sila, pero sa ganyan sinasabi po nila, di parang gano'n na rin dito sa Kongreso. Kasi sinasabi po, lahat ng mga ebidensyang yan ay bibigyan din. Maliban doon sa magbibigay na ng ebidensya, lahat po kayo sa Kongreso kailangan may kopya nito. Lalo na bago magbotohan. Alam mo, ang gulo rin kasi meron dong isang provision na sinasabi na doon sa second mode, kailangan yung mga mag-i-endorse lang. Pero titignan mo yung next na paragraph nila, kailangan lahat meron. So, ang gulo di ba? Kung ganito nga po, sabi nyo, Kong, ay magulo, hihimayin pa, so hindi, are you saying na posible ngang mag-MR or klaruhin or mag-submit pa sa SC ng, teka, klaruhin muna natin to kasi ayun na nga, parang yung sinabi nyo, kayo parang piskalya, ang korte ay ang Senado, doon ang paghahain ng lahat ng ebidensya. Bakit ngayon sa Kongreso ay kailangan may kasama ng ebidensya at lahat kayo din po ay may kopya, bawat miyembro, bago magbotohan? Kaya nga kaya hindi mo rin masisisi kung bakit yung mga ibang legal expert sinasabi nagkakaroon na ng judicial overreach. Diba? Okay, with this decision, may epekto po ba to? Maapektuhan po ba yung ngayong nakafile na impeachment complaints laban kay Pangulong Bongbong Marcos? Well, kasi yung una namang impeachment complaint, yung second mode ang dinaanan nito. So ngayon naman po, ito po ay ni-refer na sa Committee on Justice. So dito naman sa first mode tayo. Which is yung referral sa Committee on Justice. So, kung ang magiging diferensya lamang ay ang pagbibigyan ng kopya sa lahat, tingin ko wala namang problema doon. Basta naman po nakalagay po doon bago magbotohan sa impeachment complaint, yung copies of the evidence, pieces of evidence. Tama po. Pero dito naman po kasi pinagkaiba na ito, magkakaroon ng hearing dito sa Committee on Justice. So hindi na natin po pwedeng sabihin na walang due process. So ngayon po, bilang chair, ano po ang magiging susunod na aksyon after this decision, Kong? Well, bilang sa ngayon po kasi hindi ko po alam kung ako pa rin yung kasi tayo po ngayon ay uupo bilang miyembro ng Committee on Justice. So ngayon, naantayin na lang po natin. Anyway, in a week, which is February 6, lapse na yung 1-year bar rule. So titingnan natin kung may magpa-file. Kung may magpa-file, so malamang mas maganda kung ito i-refer na sa Committee on Justice. You're talking about yung pag-lapse doon sa kay VP Sara. Yes. Opo. Kay Presidente naman, ang pagkakalam ko po mayroon pong hearing sa Monday. Pero so far, kung pagbabasihan po natin, ang mangyari ngayon, dito po sa complaint, yung impeachment complaint laban kay PBBM, ay ia-apply na itong naging desisyon ng SC. And so far po, doon sa naging proseso sa pagtanggap sa impeachment complaints doon kay laban kay PBBM,
ay sumunod naman or walang na-violate doon sa desisyong inilabas ng SC. Kung hindi naman po kasi i-consider na magse-second MR at ito'y magiging final and executory na, ito'y magiging parte na ng batas. So, ito na yung talagang susundin natin. Kaya nga sinasabi ko, pag ito'y ganun mangyayari, wala tayo magiging choice kundi amyendahan na yung rules ng House. Alright. Well, hihintayin na lamang din po namin ang mga susunod na pangyayari. Pero pahabol lamang po dito sa higpit ng proseso ngayon, mas madali po ba maabuso itong one-year bar rule? Medyo... What's your take on that? Tingin ko, medyo mahirap na yung impeachment. So, po pwede nang mas ganun na nga ang po pwede mangyari dyan. Alright. Marami pong salamat sa inyong oras. Manila Representative Joel Chua. Susunod. Panghaharang ng mga pulis sa motorcade ni dating Congressman Mike Defensor sa Cebu City, usap-usapan dahil mala martial law daw. At kampo ni na Michelle D., Rian Ramos at Samantha Panlilio, bubuelta ng libel laban sa driver na nagreklamo ng torture laban sa kanila. Yan at iba pa sa pagbabalik ng One Balita, Pilipinas. Pinalitan si Senator Amy Marcos bilang chairperson ng Senate Committee on Foreign Relations. Ipinalit sa kanya si Senator Erwin Tulfo. Ibibigay naman daw kay Senator Amy ang pamumuno ng Committee on Constitutional Amendments and Revision of Codes na dating hawak ni Senator Kiko Pangilinan. Tatalakayin ang mga pagbabago sa plenary session sa susunod na linggo. Paliwanag ni Senate President Pro Tempore Ping Lacson, karaniwang kasing ibinibigay sa mayorya ang Foreign Relations Committee. Pero bago ito, una nang sinabi ni Senate President Tito Soto na pinag-aaralang palitan ang Presidential Sisters sa Foreign Relations Committee dahil sa hindi nito pagsuporta sa Senate resolution na nagkokondena sa pagbatikos ng Chinese Embassy sa ilan nating government officials. Naglabas pa nga ng statement si Senator Amy na nagbibigay babala sa mga nakikipagsagutan sa mga Chinese. Hindi raw dapat padalos-dalos dahil may epekto ito sa ugnayan ng dalawang bansa, lalo ngayong may kinakaharap na sensitibong usapin sa West Philippine Sea. Iginit din niya na dapat ipaubaya ang usaping ito sa Department of Foreign Affairs. Kasabay nito ay dineklarang persona non grata ng LGU ng Kalayaan, Palawan kay Chinese Ambassador to the Philippines, Jing Quan, dahil sa paglabag umano nito sa diplomatic protocol. Ipinanawagan na rin na sa Malacanang na ipatupad ang persona non grata nationwide. Pero nagbabala ang palasyo at DFA na hindi ito pwede basta-basta gawin. May malaki raw kasi itong implikasyon sa relasyon ng dalawang bansa. Dako tayo sa sports. Bumisita sa bansa ang binansagang The Lethal Shooter na si Chris Matthews. Nagpasample din siya ng kanyang shooting skills. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Francis Rivera. First in history, si Chris Matthews aka Lethal Shooter ang unang nakashoot sa roof deck dito sa Tenement Famous Court sa Taguig. Kung solid basketball fan ka, siguradong kilala mo siya. Red Bull athlete, content creator, at NBA shooting coach. Dito nga sa Taguig, kabi-kabila ang nagpa-selfie at nanghingi ng autograph sa kanya. Aliw na aliw si Chris sa mainit na pagtanggap ng mga Pilipino. I'll say people's love for the game. Every time people here talk about basketball, you can see the passion they have for the game. So to come here, honestly, it's a dream come true. You know, I've been to Africa, I've been to India, I've been all over the world doing content, but to come here, it's been very special for me. Pero mas naaliw siya sa 4-point lane ng PBA. Keeps the game fun. You know what I mean? I feel like stuff like that is great entertainment. But I'm just saying, if you know you're not an elite shooter, don't take the 4-point shot.
You know what I mean? If you're a elite shooter, take the 4-point shot. So I feel like your commissioner is a genius for having the 4-point shot because it makes the game fun. Siyempre, pwede ba namang walang mismong palaro? Mismong mga local players sa tournament ang nagpakitang gilas sa exhibition games at daang contest. Sa huli, ang reveal ng mural ni Little Shooter doon mismo sa tournament court. Yeah, first and foremost, I just want to say thank you for loving the game and being the great people you are. My entire life, I always wanted to come to the Philippines because you guys are the Mecca of basketball and you guys love the game for what it is. I love you guys so much. I understand it now. Naiwan din si Chris ng remembrance para sa kanyang Pinoy fans dito sa Taguig. Mga kapatid, Mobile Journal Francis Rivera po, hatid ang mukha ng balita. Wala mang snow sa Pilipinas. Alam nyo ba na may panlaban na tayo sa Winter Olympics? Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Denise Valdesancho. Napatunayan na ang husay ng mga Pinoy sa iba't ibang larangan ng sports. At ngayon, isang kababayan natin ang sasalang sa Milano Cortina 2026. Sa much-anticipated Winter Olympic Games o kilala bilang Milano Cortina, magpapakitang gilas ang 22-year-old Pinoy skier na si Francis Ceccarelli. Ang kauna-unahang Pinoy na nakakuha ng quota spot para sa torneo. Ipinanganak sa Quezon City si Francis, pero lumaki siya sa Italia. Sa kanyang Olympic debut, mas pinili niya raw na i-represent ang pinagmulan, ang Pilipinas. I'm so happy. I'm so happy because it's my first Olympic game. I'm so really happy for participate and for my country, you know. Malaking parte ng hilig niya sa sport ang kanyang ina na dating professional skier. I started when I was 8 years after my Italian parents adopted me. We start really fast. After the adoption, my mom take me out for the snow. Yeah, teach me everything for skiing and my grandpa same. Sa likod ng prestihiyosong sports na kanyang ginagawa, naikwento sa atin ni Francis na simple lang din naman ang kanyang pamumuhay abroad. I am a simple Pinoy, you know. I like spend my time with my friends. I like dancing, you know, and with my friends. I like drive my car, you know. Sa ngayon, nasa Bosnia siya para sa races at paghahanda sa Winter Games na gaganapin sa Pebrero. Yeah, it's really it was my dream. Like why you are, you know, pressure if the dream is arrived, you know. Finally, I wait everything, and so thank you for support, for view me. I'm so really proud for everything and for this interview and for every people really. What a time for Philippine sports. Patunay na anumang larangan, kayang-kaya nating makipagsabayan. Mga kapatid, Mobile Journal, Denise Valdesancho po, hatid ang mukha ng balita. Mga kahihiyan ang balita, gikan sa Visayas ug sa Mindanao. Diri na sugdan no kapadayon karon ang ASEAN Tourism Forum sa Cebu. Mga itong update gikan sa DH Israel sa Wonders Food Day sa Manila. Okay, Dale, kami kadungog ni mo, Dale. Ayun na, balikan na lang ka na po, Dale. Hindi kadungog. O ba, diri sa Basilan, no? Kay karon gapadayon gihapon ang search and rescue operations sa Philippine Coast Guard para kini sa nalunod nga MV Trisha Curtis 3. Dili pa retrieval ang himuon sa PPG samtang wala pa makit-an ang maong barko o baroto.
Ikumpirma sa PPG nga naila na ang 7 sa 11 o 11 ka mga patayng lawas nga nasikan sa kadagatan kagahapon. Tuluan ni ang ibiyahe ngadto sa Sulu samtang ang upat i-transport sa Zamboanga City. Sa pagkakaroon dili pa makahatag ang PPG og klaro nga ihap sa mga nangawagtang. Kung mahinumdum mo mga bay, nihatag na og pahayag ang mga kabanay o mga paryente nga mas daghan pagyud ang missing kung ikumpara sa gi-report sa mga otoridad. Pero ang basihan sa report sa PPG kay ngadtura or kadtura mga nakalista sa manifesto. Mauni nga ang pangutana ron, aduna bay mga pasahero nga ang maong ro-ro vessel nga wala na lista sa manifesto. Sa pagkakaroon niingon ang tagiya sa Allison Shipping Line nga muhatag sila og financial support ug assistance sa mga biktima. O atong tuwayan si Dale og usab og balik. Dale, basig kadungog na minimo, tuwayan na to, pangamusta mi diha sa ASEAN Tourism Forum sa Cebu. Unsa may mga panghitabo diha, Dale? Wa? Ayun, Dale. Dale, kadungog ka na po or the-freeze? Mura the-freeze si Dale mga bay. So, siguro, kuan, dili na lang sa nato istoryahon si Dale ron. So, kutog na lang sa diri mga bay sa pagkakaroon, no? Magpuyog na sa ugpa para sa mga balita sa Visayas ug sa Mindanao. Ako si Chiki Verhel. Mga bay, kibaw ko ganina na niingon ta na uban na ta, pero ibalik lang nato si Dale Israel kay tinghanglan ta mga musta sa ASEAN Tourism Forum sa Cebu. Dale, unsa may mga panghitabo diha ron? Mangon to Chiki kagahapon nagpadayon og press conference sa Department of Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro kung diin gitagad ang mga mahinugdanong isyu panrehiyon. Apil ang sitwasyon sa Myanmar nga hangtod karon wala pa gihapon sila ang military junta ug ang wala sa tarong eleksyon. Ang sumalat sa GFA gi-point out sa ASEAN ang pagpatuman og usa ka libre, paturanganan ug inklusibong nasudnon nga eleksyon sa Myanmar. Gitagad usab ang atensyon tali sa Thailand ug Cambodia kundi nagpahiningkamot ang ASEAN aron og mamilinawon nga resolusyon sa panagbuhay sa duha ka membro nga nasod. Samtang gipusa sa Pilipinas ang paghimo og Code of Conduct sa West Philippine Sea or South China Sea kauban ang dialogue partner nga China. Sumalat sa DFA, binulan nga papupulong ang ASEAN ug ang China alang sa paghimo sa Code of Conduct. Unya gahapon Chiki samtang gipahigayon ang mga meeting sa dunay usa ka grupo nga dili ulang pa sa usa ka gatos ka mga motorcycle riders nga misulay og duol sa venue apil sila gihunong sila sa pulis. Kauban sa grupo ang mga kaniadtong kongresista nga si Mike Defensor ug ang maong grupo kaliado sa mga grupo nga supporter sa pamilya Duterte ug Vice President Sara Duterte. Nanawagan sila sa pagparesign sa pwesto ni President Bongbong Marcos samtang aniya sa Cebu ang mga langyaw nga dignitaryo. Apan gihunong sila sa Cebu City Police, wala tugti nga makaduol dapit sa venue. Matod pa ni Mike Defensor mura kuno og nasa ilawom sa martial law ang Cebu nga gipamaka kini sa mga otoridad. Natakaron diri sa Capitolio City ang nga nagdiscuss sa rebuilding sa government buildings nga naguba atol sa linog niadtong Disyembre. City. Okay, daghan kayong salamat sa imong report. Dale Israel gikan sa One News Cebu. Abay, tinuod na gid ni. Magkuyog sa ugma para sa mga balita sa Visayas ug sa Mindanao. Ako si Chiki Verhel. Hola mga kapatid, eto na nga. Eto ang promise ko sa inyo. Ngayong araw na ito, nakabonding natin si Gwen Dorado, ang Pilipinang sumisikat dito sa South Korea. At abangan niyo po ang exclusive one-on-one interview natin sa kanya dito sa One Balita Pilipinas. Samantala mga kapatid, sa iba pa pong showbiz news, malungkot na balita po, no, ay pumanaw na po si Mommy Inday Barreto. Yan ang iba pa sa report na ito. 2 araw bago ang pagpanaw ni Mommy Inday Barreto, binahagi ni Claudine Barreto na 1 buwan na palang nasa ospital ang ina. Of course, old age, yan. And meron ng konting
konting mga ano ng dementia. I think, I don't know what you call it exactly, but parang Lewy body. I'm not sure nakota kayo out, baka parang something like that. Nitong Huwebes, malungkot na binalita ng aktres na pumanaw na nga si Inday. Kasabay niya ng pagbabahagi ng mga huling sandaling kasama siya. Pangako niya sa kanyang mommy Inday, magiging okay rin sila. Sumasa ilalim na sa medical legal si alias Totoy, ang dating driver na inireklamo ang aktres at ang mga kaibigang beauty queen na sina Michelle D at Samantha Panlilio ng torture at illegal detention. Ayon kay NBI spokesperson Palmer Malyari, binalikan nila ang mga lugar na posibleng pinangyarihan ng krimen para makakuha ng CCTV. Paglilinaw ng NBI, sinusubok pa rin nila ang kredibilidad na nagrereklamo. Sa amin naman kasi, because we are evidence-based, hindi naman nangangahulugan na kapag nagpunta sa atin ng complainant, pinapaniwalaan natin. It's a standard process that we do. We have to check the credibility and the truthfulness of the statements being offered by the victim or the complainants. And how do we do that? We have to take field works. Giit naman ang abogado ng aktres at mga beauty queen, gawa-gawa lang ang salaysay ni alias Totoy. Kung totoong umabot ng 3 araw ang sinasabing torture, bakit tila hindi tutugma sa mga pisikal na ebidensya o tinamong sugat, pasa at injuries ng dating driver? Yung allegations niya is sinipa, sinuntok sa katawan. Pero nung tinaas niya yung t-shirt niya doon sa interview kagabi na napanood namin, malinis yung katawan niya. So hindi yun magmamatch doon sa allegations niya. Pati na ang aligasyong tumalon daw ang driver sa condo. Parang incredible to be able to jump at the 39th floor, tapos bababa ka ng 25, tapos wala ka kahit anong injury. Giit din nila, sa Maynila si Dino noong January 17 ang araw kung kailan nagsimula ang pagpapahirap umano kay alias Totoy. Balak din daw nilang sampahan ng kasong libelo si alias Totoy. Yan ang latest sa showbiz mga kapatid. Back to you guys dyan sa studio. Thank you, MJ. At yan po ang mga bumabanderang balita at public service sa inyong tunay na kasalo sa tanghali. Saluhan niyo po kami uli sa Lunes dito sa Balita ang magpapabusog sa inyong kaalaman. Ako po si Cheryl Cosim. Kami ang inyong kapatid sa public service. 1PH, teleserbisyo para sa Pilipino.